Gumugugol kami ng maraming oras sa harap ng screen, hindi ba? Ngunit mayroong isang malaking mundo diyan na handang tuklasin ng nating lahat. At kung nakatira ka pa rin sa iyong mga magulang, kung gayon, sigurado akong lagi kanilang sinasabihan na lumabas doon at suriin ito. Tama ba ako? At dapat ay makinig ka sa kanila. Ngunit kung wala, isang taong nagsasabi sa iyo nito. Pagkatapos, hayaan mo kung maging isang magsasabi na lumabas ka at galapin ang mundo. Maaari kang laging bumalik at manood ng video anumang oras ngayon. Ang isa sa pinakamahusay na paraan upang masiyahan sa labas ay sa pamamagitan ng pagsasanay ng palakasan. Mayroong mga tulinada ng mga ito at maaari mong pagsanayan sa iyong sarili o bilang bahagi ng isang kupunan. Ngunit sa kasamaang palad, ang ilang mga palakasan ay maaaring maging medyo mapanganib. Ang ilan sa kanila ay may peligro na masaktan ka at kaya't ngayon, titingnan natin ang 10 pinakamapanganib na palakasan o sport. At hindi ko sinasabi iyon upang takutin ka. Sinasabi ko lang, dapat kang maging handa para sa ilang mga hindi inaasahang bagay na maaaring mangyari habang nagsasanay ng palakasan. Mula sa mga pinsala hanggang sa pagkapo ng init, maraming maaaring mangyari. Ngunit sigurado akong ihanda ka ng video nito at matulungan kang babaan ang mapanganib na masaktan ka habang nagsanay ng ilang mga sport na ito. Number 10. Cheerleading. Hindi nakakagulat, hindi ba? Ang cheerleading ay kinakailangan para sa listahang ito. Ano ang mapanganib sa cheerleading? Ang cheerleading ay hindi lamang nakatuwang aerobics. Ang katunayan, ang ilang mga cheerleader ay itinatapon sa 30 talampakan sa hangin. Masyadong mataas sa lupa. At nangangailangan ito ng maraming kasanayan para may sagawa nila ang kanilang mga gawain na hindi nasasaktan. At syempre, ang mga cheerleader ay hindi umaasa sa mga helmet at anumang kagamitan na maaaring magbigay sa kanila ng makabuluhang proteksyon. Nakasalalay sila sa kanilang mga kasamahan sa kupunan. At kung ang isa sa kanila ay hindi nakuha ang catch sa pagbaba, pagkatapos ang kanilang mga masining na gawain, ay agad ay maging isang trahedya. Ang isa pang kagiliw-giliw na katotohanan tungkol sa cheerleading ay naisinang-alang-alang ng mga tao na ito ang pinakamapanganib na sport sa high school sa US. Ang bilang ng mga pinsala sa ulo, sanhi ng cheerleading ay mas mataas kaysa mga nangyari dahil sa football sa high school. Medyo matindi, hindi ba? Kaya kung iyong high school ay may isang lubos na dalubhasang pangkat ng cheerleading, dapat mo silang suportahan. Nilalagay nila sa peligro ang kanilang mga buhay upang kumakatawan sa iyong paralan. Number 9. Street lodge. Hindi ang sport na ito ay isa sa tuktok ng listahan. Sa katunayan, ito ay napakaligtas kumpara sa iba pang makikita mo sa listahang ito. Para sa iyo na hindi pamilyar dito, ang lodge ng kalye ay isang matinding sport kung saan bumaba ka sa isang aspaltadong kalsada habang nakasakay sa isang board ng lodge sa kalye na kilala rin bilang isang sled. Maliban sa posisyon ng pagsakay at ang mataas at ang bilis nito, ang sport na ito ay walang makabuluhang kaugnayan sa sport sa taglamig na tinatawag na lodge na marahil ay mas ligtas ang itsura dahil nangyari ito sa niebe sa pagitan ng mga taong 2008 hanggang 2011. Mayroong mas mababa sa 25% pagkamatay na nauugnay sa kalye na inuulat bawat taon. At kapag nangyari ang mga pinsala, maaari silang maging matindi. Ngunit sa totoo lang, hindi ito malamang na mangyari dahil inasahan na ang mga sumasakay ay magsuot ng helmet na maaari maiwasan ang karagdagang pinsala. Ngunit gayon paman, naganap ang mga insidente. At kung nangyari ang mga ito ay lubos na nakalulungkot. Kaya't bakit napunta sa aming listahan ngayon ang lodge ng kalye? Number 8. Scuba diving. Maraming tao roon
na natatakot malunod kahit na marunong silang lumangoy. At kung ikaw ay isa sa mga taong yun, kung gayon, ang scuba diving ay marahil ang pinakamapanganib na sport sa iyong mga mata. Ngunit, may ilang mga bagay na maaaring mangyari bukod sa pagkalunod. Tulad ng sinasabi ko dati, maaari kang pumasa sa iyong paraan patungo sa ibabaw ng kung masyadong mabilis kang umakyat. Gayon din, maaari mong mauntog ang iyong ulo sa isang bato at makakuha ng isang hindi magandang pagkakalog, o maaari kang magkaroon ng isang kahila-hilakbot na halo ng gas sa iyong tangke na nagpapahirap sa iyo na makalabas sa tubig. Sa ilang mga sitwasyon, maaari mo ring makatagpo ng ilang gutom at nakamamatay na pating. Number 7. Skiing. Ang mapanganib na skiing ay hindi nangangailangan ng maraming paliwanag. Ibig kong sabihin, kung pupunta ka sa isang paglalakbay ng pamilya sa isang magiliw na snow slope na malamang na hindi ka masaktan, lalo na kung may mga nagtuturo at kawani na tutulong sa iyo. Gayunpaman, ang pag-ski bilang isang profesional na sport ay maaring ilagay ka sa mga mapanganib na sitwasyon na maaring saktan ka ng masama, at sa pinakapangit na kaso, maaari kang mawala sa iyong buhay. Maaring magkaroon ng isang avalanche, o maaring matumbok ang isang puno o mahulog sa loob ng isang puno ng mabuti, o tamaan ang lupa sa hindi mo pagsunod sa mga dalubhasang daanan. Ngunit huwag mag-alala ng sobra. Ang mga pagkamatay na nauugnay sa pagski ay napakababa kumpara sa iba pang mga palakasan. 2% pinsala lang ang nagaganap bawat 1,000 na pagbisita sa skier, at 100 beses na mas malamang na mawala ka sa iyong buhay habang naglalakbay. Pinapayuhan pa rin kita na makuha ang ilang karanasan bago mag-ski ng mag-isa. Number 6. Bullfighting. Taon-taon, kumulang ng 35,000 na taong ang pinapahirapan at pinapatay sa mga bullfight sa Espanya lamang. Bagaman maraming mga dumalo sa bullfight ay mga turista ng Amerika, 90% ng mga turistang ito ang hindi na bumalik sa isa pang laban pagkatapos masaksihan ang walang tigil na kalupitan ng mga nagaganap sa ring. Ang mga Spanish Bulls at ang marami nilang kapatap sa Mexico ay iba pang mga bansa ay biktima ng isang ganid na display na nagtakip bilang art o entertainment. Ang mga advertisers at Espanyol at Mexico na bullfight ay nag-akit sa mga turistang Amerikano gamit ang mistisiko. Inaako nila ang mga laban ay maligaya, masining at isang patas na kompetasyon sa pagitan ng kasanayan at lakas. Ang hindi nila isiniwalat na ang mga turo ay hindi kailanman nakaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili. Higit na mabuhay, maraming kilalang dating bullfighters ang nag-uulat na ang turo ay sadyang pinahirapan ng mga tranquilizers at laxatives, pambubugbog sa mga bato, petrolyo jelly na pinapahid sa kanilang mga mata upang lumabo ang paningin, mabigat na nakabitin sa kanilang leeg ng ilang linggo bago ang labanan, at pagkulong sa kadiliman ng 1 oras bago pinakawalan sa maliwanag na arena. Number 5. Hunting. Ang pangangaso ay lalabas upang maghanap at pumatay ng mga hayop. Ang mga hayop at ilang mga tao ay nangangaso para sa pagkain. Maraming mga lugar ang mga may patakaran na naglilimita sa pangangaso. Ang mga tao ay nanguhuli kahit paano mula noong panahon ng bato. Gumagamit sila ng mga sibat. Ngayon, ang karamihan sa mga tao ay gumagamit ng baril at bow. Ang ilang sa mga tao ay pinapatay ang mga hayop para sa balahibo upang palamutian ang kanilang mga buhay o upang magbenta. Ang pangangaso sa fox ay minsan isang sport. Number 4. Steep creeking. Ang creeking ay naging ganap na napakalaking tanawin ng whitewater kayaking. Matarik na mga ilog na tampok nangangailangan ng kanilang sariling diskarting upang makagawa ng isang ligtas at kasiyahang pinagmulan.
Mayroong ilang mga kilalang lugar sa paligid ng Europa upang mag-trekking at kung minsan ay hindi nakuha ng Australia. Sin na karapat dapat mga matirik na ilog ang mga lugar na ng Salzkammergut at patungo sa silangang bansa ay kilalang kilala sa pamayanan na nagsasalita ng Aleman para sa kanilang spring trekking. Ngunit kung minsan ang kanluran ng bansa ay hindi napapansin at maging matapat sa sandaling banggitin namin ang ilang sa mga aming paboritong ilog para sa trek. Number 3, racing. Mula sa mga driver sa truck hanggang sa mga tagahanga na nag-iimpake ng mga apo. Ang auto racing ay isang kapanapanabik na sport na nakakuha ng adrenaline pumping ng lahat. Ang librong ito ay sumisisid sa kamanghang-manghang na mga katotohanan na bumubuo sa mga pinakadakilang kwento ng auto racing. Gustong-gusto ng mga mambabasa na tuklasin ang kasaysayan ng mga karera tulad ng Indianapolis 500 at Daytona 500. Pati na rin kung bakit tinatawag ng mga tagahanga ng NASCAR na si Richard Petty na The King. Ipinakita ng mga nakakatuwang graphics, iba't ibang mga watawat na ginagamit sa isang lahi ng NASCAR. At kung paano nagawang manalo ng mga Amerikano ng isang auto racing na nagmamaniho mula sa New York City hanggang Paris. Number 2, surfing. Kapag nagsimula ka ng surfing, ang bagong universo na ito isang malaking misteryo. Hindi mo maiisip kung paano maaring magtampisaw habang nagbubomba o nahuhuli ng isang alon hanggang sa beach o nakakuha ng iyong unang sulyap ng isang barilis. Ang lahat ng mga bagay na ito ay tila malayo sa iyo tulad ng buwan. Ngunit huwag matakot tuwing nararamdaman ang bawat rocky. Ang surfing ng isang proseso at ang proseso na ito ay nagsasangkot. Siyempre, masaya, ngunit mayroon ding ilang mga katotohanan at kapaki-pakinabang na tip. Tandaan, lahat kami ay nasa iyong likod at ipinapangako namin na hindi ito masama mula sa kinatatayuan mo. Number 1, mountaineering. Karaniwang nag-uugnay sa pangahas na pag-akyat ng mga kilak-kilabot na rurok, pagsasama-sama ng bundok, minsan kilala bilang alpinism, ay pinagsasama ang paglalakad, pag-akyat sa bato, at mga diskarte sa niebe at yelo. Ang mga taga-bundok ay dapat na nasangkapan ng maayos at may kasanayan pagharap sa mga variables na lupain at kondisyon ng panahon tulad ng mga avalanche, moraines, crevasse at seracs. Pati na rin ang mga altitude ng karamdaman. Kadalasan ay gumagamit sila ng mga lubid, crampon, ice pick at iba pang kagamitan na pang-technical. Kaya kung nagugustuhan niyo mga ka-boards ang video nito, paki-like at share. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa mga susunod na video. Salamat.